Saging, totoo bang hindi ito maganda sa mga senior? Panimula. Ang tanong ng lahat, mga mahal kong lolo't lola, sa bawat bahay sa Pilipinas, siguradong may saging. Madali itong kainin, mura, masarap, at pwedeng almusal, merienda o dessert. Pero sa bawat kagat, may isa ring tanong na paulit-ulit kong naririnig. Dok, bawal po ba sa amin ang saging? Sabi nila, nakakasama daw sa bato. Marami po ang natatakot dahil narinig nila na mataas daw ang potassium ng saging at baka raw ito'y magdulot ng pamamaga, panghihina o problema sa puso. Ngunit totoo ba ito? O baka naman isa lang itong maling akala? Ngayon, samahan niyo po ako habang pag-uusapan natin ang buong katotohanan. Malalaman natin kung bakit ang saging ay maaaring maging kaibigan o kalaban ng ating bato. Depende sa kung paano at gaano karami natin ito kinakain. Sa dulo ng video, ibabahagi ko rin kung paano gawing gamot ang saging sa halip na bawal at bakit ito pwedeng maging sekreto ng mas mahabang buhay. 2. Saging, ang prutas ng buhay. Ang saging ay hindi lang simpleng prutas, isa itong superfood. Ayon sa World Health Organization, ito ay dapat bahagi ng pang-araw-araw na pagkain ng mga senior dahil taglay nito ang kombinasyon ng energy, bitamina at mineral na kailangan ng ating katawan. Sa bawat 100 gram pa ng saging, makikita ang 89 calories, sapat para magbigay lakas, 23 gram carbohydrates, pinagmumulan ng energy, 1 g protina, pampalakas ng kalamnan, 2.6 ginks fiber para sa maayos na pagdumi, 300 na BTC na kaagis potassium para sa puso at presyon. At mayaman din sa vitamin C, B6 at magnesium. Ang saging ay may tryptophan na nagiging serotonin sa ating utak, isang chemical na nagbibigay ng saya at mahimbing na tulog. Kaya marami pong mga senior sa Japan at Thailand ang kumakain ng saging bago matulog bilang natural sleeping pill. Bukod dito, may mga antioxidants din ang saging tulad ng dopamine at catechin na tumutulong magpabagal sa pagtanda ng mga selula at pumoprotekta sa mga ugat ng puso. Kaya kung pag-uusapan natin ang sustansya, walang duda, ang saging ay mabuti sa katawan. Ngunit, bakit may nagsasabing bawal ito sa may sakit sa bato? Trisap, ang koneksyon ng saging at bato. Para maunawaan ito, kailangan muna nating kilalanin kung ano ang ginagawa ng ating bato o kidney. Ang bato ay parang filter o tagasala ng dugo. Ang trabaho nito ay alisin ang sobrang tubig, asin, urea, at potassium mula sa katawan sa pamamagitan ng ihi. Kapag malusog ang bato, kahit kumain tayo ng saging, kayang i-balance ng katawan ang potassium. Pero kung mahina o may chronic kidney disease, bumababa ang kakayahan ng bato na magtanggal ng sobrang potassium. Kapag naipon ang potassium sa dugo, maaaring mangyari ang mga sumusunod: panghihina ng kalamnan, irregular na tibok ng puso, panghihilo, o sa matinding kaso, cardiac arrest. Kaya para sa mga pasyenteng may stage 3 hanggang tipo na CKD, madalas ipinagbabawal ng doktor ang mga pagkaing mataas sa potassium gaya ng saging, kamatis, orange, niyog at patatas. Ngunit kung normal pa ang kidney function, ligtas po ang saging basta't katamtaman. Isang maliit na saging sa isang araw o 3 beses kada linggo ay hindi makakasama. Ang problema ay kapag sobra, 5 saging sa isang upuan o araw-araw na shake, doon po nagkakaroon ng panganib. Ang mga kamangha-manghang benepisyo ng saging. Ginintuang prutas para sa mga senior, mga mahal kong lolo't lola. Kung may prutas na simple ngunit napakayaman sa kabutihan, ito ay walang iba kundi ang saging. Hindi lang ito mura at madaling hanapin, kundi isa rin ito sa mga pinakamainam na pagkain para sa puso, tiyan, isipan, at tulog
ng mga nakatatanda. Saging, kaibigan ng puso. Ang saging ay likas na mayaman sa potassium, isang mineral na tumutulong magpaluwag ng mga ugat ng dugo, magpababa ng presyon, at magpahinga sa puso. Ayon sa pag-aaral ng American Heart Association, ang mga taong kumakain ng isang saging bawat araw ay may 20% na mas mababang posibilidad na ma-stroke o tumaas ang presyon ng dugo kumpara sa mga hindi kumakain. Para sa mga senior na sanay sa maaalat na pagkain o bihira ng makapag-ehersisyo, napakahalaga ng potassium upang balansehin ang sobrang sodium sa katawan. Isang simpleng saging sa umaga ay maaaring magbigay ng magaan na pakiramdam sa puso, parang pahinga pagkatapos ng mahabang taon ng pagtatrabaho. Saging ang banayad na panglinis ng tiyan. Kung kayo po ay madalas tinatagyawat, constipated, o may almoranas, ang saging ay natural na tulong ng kalikasan. Ito ay mayaman sa pectin, isang uri ng soluble fiber na nagpapaganda sa galaw ng bituka at tumutulong alisin ang dumi at lason sa katawan. Kumain lamang ng isang hinog na saging sa umaga, tapos ay uminom ng isang basong maligamgam na tubig, at mapapansin ninyo ang mas maayos na pagdumi at gaan sa tiyan. Bukod dito, ang magnesium at vitamin B6 sa saging ay tumutulong upang bawasan ang pananakit o kabag at gawing mas komportable ang panunaw. Sa mga matatanda, ang saging ay parang banayad na manggagamot ng tiyan. Walang gamot, walang side effect, pero epektibo kapag tuloy-tuloy. 3 saging, likas na gamot para sa isip at tulog. Habang tumatanda, maraming senior ang nagkakaroon ng pag-aalala, hirap matulog, o mabilis ma-stress. Ang saging ay may taglay na tryptophan, isang amino acid na tumutulong sa katawan gumawa ng serotonin, ang hormone ng kasiyahan at kapayapaan. Ang pagkain ng kalahating saging 30 minuto bago matulog ay nakatutulong sa utak na maglabas ng serotonin, kaya't mas madali kayong makatulog at mas mahimbing ang pahinga. Kapag sinabayan pa ito ng isang basong mainit na gatas o ilang pirasong mani, doble ang ginhawang dulot nito, gising kayong mas presko, mas magaan, at mas masigla kinabukasan. Ang saging ay hindi lang prutas, ito ay regalo ng kalikasan para sa malusog na pagtanda. Isang simpleng saging, bawat araw ay maaaring maging susi sa malusog na puso, magaan na tiyan, kalmadong isipan, at masayang buhay. Tunay na ang saging ay ginintuang prutas ng mga senior, nagbibigay sigla, kapayapaan, at lakas para sa bawat bagong araw. Kailan nagiging delikado ang saging? Mga sitwasyong dapat mag-ingat ang mga senior. Mga mahal kong lolo't lola, totoo na ang saging ay isang napakagandang prutas para sa katawan. Pero tandaan po natin, ang sobra, kahit mabuti, ay nagiging masama rin. May ilang pagkakataon na ang saging, kahit natural at masustansya, ay maaaring makasama kung hindi naaangkop sa kalagayan ng ating katawan. Narito po ang biyeming grupo ng mga taong kailangang mag-ingat sa pagkain ng saging. Mga may sakit sa bato. Chronic kidney disease, stage 3 to 5. Ang mga taong may mahina o may sakit na bato ay dapat mag-ingat sa potassium. Ang saging, lalo na ang hinog, ay may mataas na potassium. Kapag hindi na kayang salain ng bato ang sobrang potassium, maaari itong magdulot ng irregular na tibok ng puso, panghihina ng kalamnan, at sa malalang kaso, heart failure o cardiac arrest. Kung kayo ay nasa dialysis o may CKD, kumonsulta muna sa inyong doktor bago kumain ng saging. Kung papayagan, 2 o 3 hiwa lamang sa isang kainan, huwag buong prutas. 2. Mga may diabetes. Ang hinog na saging ay may natural na asukal, fructose, at medium to high glycemic index.
GI-60. Kapag kinain sa walang laman na tiyan, maaari nitong pataasin agad ang asukal sa dugo. Para sa mga diabetic, piliin ang saging na saba o senyorita na may mas mababang asukal at kainin 30 to 60 minuto pagkatapos ng regular na pagkain. Iwasan ang saging na prito, saging na minatamis, o banana chips dahil napakataas ng asukal at calorie nito. Sa mga umiinom ng gamot sa puso o presyon ng dugo, ang ilang gamot tulad ng beta blockers, ACE inhibitors, o potassium sparing diuretics ay nagiging sanhi ng pagtaas ng potassium sa dugo. Kung sabayan pa ito ng maraming saging, maaari itong magdulot ng panghihina, pamamanhid, o biglang pagbaba ng presyon ng dugo. Kung kayo ay umiinom ng ganitong gamot, sabihin sa inyong doktor bago isama ang saging sa pang-araw-araw na pagkain. Para mga may gastritis, ulcer, o madalas kabagan, ang hilaw o berdeng saging ay may mataas na resistant starch, isang uri ng almirol na mahirap tunawin at maaaring magdulot ng kabag, pananakit ng tiyan, o pagsuka. Para sa mga may mahinang tiyan, kumain lamang ng hinog na saging, malambot at mabango. Pinakamainam itong kainin 30 minuto pagkatapos kumain, kasabay ng isang basong maligamgam na tubig upang madali itong matunaw at hindi magdulot ng kabag. Mga madalas makaranas ng migraine o sakit ng ulo, ang saging ay may taglay na tyramine, isang natural na compound na maaaring magpalawak ng ugat sa utak at mag-trigger ng pananakit ng ulo sa mga sensitibong tao. Kung mapapansin ninyo na sumasakit ang ulo tuwing nakakakain ng saging, subukang bawasan o itigil muna ito ng ilang linggo at obserbahan kung may pagbabago. Pangkalahatang payo. Para sa mga senyor na walang sakit sa bato, puso o diabetes, ligtas ang isang saging bawat araw. Para sa mga may maintenance o karamdaman, 2 hanggang 3 beses lang kada linggo, kalahating saging bawat kain ay sapat na. Higit sa lahat, makinig sa sariling katawan. Kung nakakaramdam ng kabag, hilo, o panghihina matapos kumain, magpahinga muna sa saging. Ang saging ay regalo ng kalikasan, ngunit tulad ng lahat ng bagay, dapat gamitin sa tamang paraan. Kapag alam ninyo ang kalagayan ng inyong katawan, ang isang simpleng saging ay maaaring maging banayad na gamot na nagpapalakas sa puso, bato, at isipan ng bawat senior. MG tip para sa tamang pagkain ng saging. 1. Piliin ang tamang hinog. Ang pinakamasustansya ay ang saging na dilaw na may maliliit na tuldok na kayumanggi. Ibig sabihin, natural na hinog, may mataas na antioxidant, at madaling tunawin. Iwasan ang hilaw o berdeng saging kung may problema sa tiyan o pantunaw. 2. Isabay sa masustansyang pagkain. Maganda itong kainin kasabay ng oatmeal, lugaw, o plain yogurt. Iwasan itong sabayan ng mga pagkaing mataas din sa potassium, tulad ng kamote, patatas at buko juice. 3. Tamang oras ng pagkain. Kung may high blood, kumain ng kalahating saging sa umaga o bago maglakad. Kung hirap matulog, kalahating saging bago matulog ay nakakatulong magpakalma. 4. Uminom ng tubig pagkatapos kumain. Ang potassium ay natural na nailalabas ng katawan sa pamamagitan ng ihi. Kaya't ang tubig ang susi upang hindi ito maipon. 5. Huwag sobra-sobra. Isang saging bawat araw ay sapat na para sa mga malulusog. Para sa may problema sa bato, 2 beses lang sa isang linggo. Tandaan, kahit ang pinakamalusog na pagkain, kapag nasobrahan, nagiging sanhi ng sakit. Ang sekreto ay moderasyon at tamang kombinasyon. Mga lolo't lola, madalas tayong matakot sa mga pagkain dahil sa mga sabi-sabi. Pero ngayon, alam na natin, ang saging ay hindi kalaban. Ang tunay na kalaban ay ang sobrang pagkain at kakulangan ng kaalaman. Kung malusog pa ang inyong bato, ang saging
ay maaaring maging pinakamagandang prutas sa inyong mesa. Nagbibigay lakas, nagpapagaan ng tiyan, nagpapakalma ng isipan, at nakakatulong sa magandang tulog. Kung may sakit sa bato, huwag mawalan ng pag-asa. Pwede pa rin kumain, basta kontrolado, at may pahintulot ng doktor. Sa katunayan, may ilang pag-aaral na nagpapakita na ang saging na saba kapag niluto, boiled banana, ay may mas mababang potassium kaysa sa hilaw. Kaya mas ligtas ito para sa mga pasyenteng may CKD. Isang saging sa tamang oras maaaring maging simbolo ng balanse sa buhay. Hindi kailangang bawasan ang saya para maging malusog. Kailangan lang nating matutong pumili at magtimbang. Maraming salamat po sa inyong oras. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang kampanilya. Lagi nating paalalahanan ang isa't isa. Ang kalusugan ay kayamanan at ang wastong pagkain ay dasal ng bawat araw.